Okay, so let me introduce myself first. By the way, I am Dave Vallejos. I'm your financial educator here in IMG. And dati po akong seaman no, na nagbabarko and marine officer, but I already retired at the age of 23, and right now, nagpo-full time na ako dito sa IMG at nagtuturo ng financial education. So I'm also associate financial planner under the Registered Financial Planner of the Philippines, and as well as licensed financial educator under the Insurance Commission no, dito sa Pilipinas, and the Senior Executive Vice Chairman here in IMG. So gaya nyo, wala rin akong background about financial education dati, pero nung nalaman ko itong IMG, naimbitahan ako sa taong sa akin dito, nag-invite sa seminar, dito na open yung mind ko about the benefits, no, gaano kaganda yung IMG at saka ano yung mga opportunities na pwede niyang ibigay sa atin pag once member tayo ng IMG. So that's the reason why when I become a member of IMG, in-apply ko talaga yung mga natutunan ko dito sa company. So I hope na kung ano yung natutunan nyo ngayon, no, i-apply din ninyo sa buhay ninyo, especially sa family ninyo, kasi malaking tulong talaga sa inyo, especially sa mga OFW, sa tulad kong mga seaman, no, at sa mga taong may trabaho na hindi pa nakakapag-ipon hanggang ngayon. Now, sino ba yung IMG, no? Bakit ba kami nagtuturo ng financial education? So, IMG has a global campaign for financial education. So, ibig sabihin po, no, ang mission po namin dito is makapag-educate ng 30 million families by the year of 2030. So, that is our financial literacy campaign. And good news, no, as of now, we are more than 3 million na po dito sa family namin, sa community ng savers at saka investors. Because of this financial education movement, marami na rin tayong mga financial centers worldwide. So as you can see guys, no, meron tayo sa abroad, dito sa Luzon, Visayas, Mindanao na nagkakandak ng financial seminars. But dahil sa pandemic, ang ginawa namin ngayon is online na yung mga seminar namin. Kaya mas marami tayong nare-reach out ng mga tao. And isa sa mga pinopromote namin ngayon na libro is itong The Secret to Saving and Building Your Future. So become your own financial educator. So tuturuan ka na maging financial educator na ikaw marunong kang mag-manage sa sarili mong finances. So bakit kailangan natin ng financial education? Kasi ang financial education hindi lang siya pang mayaman, para sa lahat, no? Isa sa mga author nito nagsabi si Brother Bo Sanchez. Ayan. So pag-uusapan natin ngayon is building your future. How to take control of your money. Kasi minsan, no, pera yung nagko-control sa atin. 'Di ba? Kahit ayaw natin gumastos, mapapagastos tayo kahit ayaw natin, no? Kasi may sale, no? Lazada, Shopee, kumbaga ang bilis natin ma-tempt. So, it means na nagagamit natin ang pera natin kahit may plano tayo para sa pera na 'yon. Kaya pangit yung ganun, guys. Dapat tayo yung may control sa pera natin. And in order for you to build a strong financial foundation, para kang nagbi-build ng bahay. So, like building a house, you must build it from the ground up. So wala ka naman nakitang bahay, 'di ba, na dumiretso agad sa bubong. No, foundation muna, no? So unahin mo talaga is proper healthcare. Bakit priority ang proper healthcare? Kasi ang proper healthcare, ito yung sasalo sa iyo in case na magkasakit ka or a family member of yours na magkasakit din. So at least, no, merong magka-cover sa kanilang medical expenses tsaka hospital bills. Kasi sa panahon ngayon, napakahirap magkasakit. No, mauubos talaga kung ano yung perang meron ka tsaka mga ipon mo pag wala kang proper healthcare. So personal experience ko rin 'yan, no, sa lolo ko, kasi syempre hindi naman naturo sa kanila yung healthcare. Kaya ang nangyari, no, kami lang din yung gumastos, no, yung mga anak, yung mga apo, or nagkautang-utang pa dahil sa isang sakit. And then second is dapat meron kang life protection. Bakit importante yung life protection? Kasi tulad ko, kung ako yung breadwinner, ako yung source of income ng family ko, pag something happened to me, may mangyari sa akin, hindi natin alam, at least may matatanggap na instant money yung family ko kasi sila ay insured, no? Meron silang coverage kasi meron silang life protection. So actually, ang life protection or ang insurance hindi para sa akin, pero para sa mga family kong naiwan. Yan yung purpose ng life insurance. Lalo na pag may mga anak ka, may asawa ka, may mga parents kang sinusuportahan, kailangan mo talagang magkaroon ng life protection. And pangatlo, kailangan mong i-manage yung utang mo kasi itong utang, ito yung anay sa bahay natin. Ito yung uubos paunti-unti hanggang magiging useless yung malaki mong income pag malaki na din yung utang mo, tsaka interest ng utang mo. Kaya kailangan natin i-manage yung utang natin or
i-avoid mo yung pangungutang para may peace of mind ka. And then, pang-apat is emergency fund. So, emergency fund naman, ito yung pera na gagamitin mo lang in case of emergency. Dapat nakatago ito sa bangko. Na kunwari, mawalan ka ng trabaho, napauwi ka sa Pilipinas, nagka-pandemic ulit, nasunugan, nabahaan, no? Meron kang perang huhugutin dahil meron kang emergency fund. Yung mga taong walang emergency fund, basta-basta na lang yan sila magchat-chat sa'yo. Uy, bes, kumusta? Pwede ba pautang? Emergency lang. So, kung wala kang emergency funds, mangungutang ka talaga. Or, worse, magagamit mo yung investment mo, which is your last priority, no? Yung building investment should be our last priority kasi pag uunahin mo ang pagpapatayo ng bahay, bibili ka ng lupa, bibili ka ng sasakyan, 'di ba? Magbi-business ka, dami mong properties, real estate, stock market, mutual funds, pero sobrang mayaman mo, wala kang healthcare, wala kang life protection. Kaya, isang sakit lang, saan kukunin yung pera? Doon din sa investment. Kaya marami akong kilalang mga mayayaman, isang sakit lang, no? Naubos talaga yung properties nila, na ibenta talaga dahil yun nga, no? Yun yung pinag-sustain sa healthcare nila. So, kung ayaw mong ma-drain lahat ng mga pinagpaguran mo, lahat ng mga investment na meron ka, dapat i-follow mo yung Solid Financial Foundation. Dapat step by step, no? So, ganun ang dapat na pag-build up kasi pag hindi strong yung foundation mo, isang emergency lang dyan, parang bahay yan, no? Hindi masyadong strong ang foundation, guguho talaga agad yan. So that's why dapat i-build ng tama. And how do we create our plan? Ano ang tamang pagpaplano? Dapat i-follow mo tong X-curve. Itong X-curve, tinatawag ang red dyan na responsibility line. The blue line is money line. Here it says, while you're still young, habang bata ka pa ngayon, wala ka masyadong savings, pero napakalaki ng mga responsibilidad mo sa buhay. Ang goal mo is habang tumatanda ka, once you get old, bumababa din yung mga responsibilities mo at umaakyat yung mga savings mo or pera. So right now, ano ba yung mga responsibilities mo? Ito, di ba? Ito yung mga basic needs mo. Pagkain, shelter, clothing, education. So saan ka kumukuha ng pang-provide dyan? Coming from your active income. Kailangan mong magtrabaho para may pang-provide ka sa basic needs mo, no? You work for the money. So kayang-kaya natin yan kasi young pa tayo dito eh. But how about when we get old? Kaya pa ba natin yung active income? No? Kailangan nating passive income. Pera na dapat ang magtrabaho para sa atin. Kasi during this time, no, ang dami na nating sakit, 'di ba? Retired na tayo, hindi na tayo able. Kaya napaka-importante na meron tayong tinatawag na money is working for you. Kasi kahit matanda ka na, meron ka pa ring responsibilidad, kakain ka pa rin, shelter, clothing. But the biggest responsibility is your health. Kalusugan mo na. Kasi kung kailan tayo tumatanda, dyan halos lumalabas yung sakit natin. Tama? So that's the reason why sa buhay natin may if sa gitna. Bakit may if yung buhay natin? Kasi dalawa lang yung pwedeng mangyari eh. What if I die too soon? Kunin ako ni Lord ng maaga. At what if I live too long? Natanong mo na ba yan sarili mo? Problema kaya yun if kukunin ako ni Lord ng maaga? Or problema kaya if tatanda ako? No? Depende yan kung prepared ka. Kasi pag hindi ka prepared at kunin ka ng maaga ni Lord, problema ng family mo. Diba? Example, ikaw tong lalaki, ikaw yung breadwinner o yung asawa mo biglang kunin ni Lord. Paano na yung mga anak na nag-aaral tsaka yung asawa na housewife? So kailangan nila ng instant money or income replacement na kahit wala na yung breadwinner, buhay pa rin sila. At the same time, no, pagtatanda ka naman, problema kaya yun? Yes, problema pa rin pag hindi ka prepared sa retirement mo kasi usually mga matatanda ngayon, madun ka muna kay ate, padun ka muna kay kuya. Diba? So napaka-importante na pag tumanda ka, meron kang investment, no? So you need to protect yourself kasi sa pagtanda mo, napaka-importante na meron kang pera kasi yung perang yun na yung mag-generate ng interest. So money will work for you. So paano ba natin patrabahuin yung pera? Si Albert Einstein, meron siyang na-discover, Rule of 72, Power of Compounding Interest. So alam nyo ba na kung ang 72 i-divide nyo sa interest rate kung saan nakalagay yung pera nyo ngayon, makukuha nyo kung ilang taon siya dodoble? No? So example, meron akong 10,000 ha, nilagay ko lang siya sa bangko. So ang bangko ngayon, nagbibigay siya ng 0.0125%. Pero what if yung bangko nagbigay sa akin ng 1% per year? No? So 72 divided sa interest which is 1 is equals to 72. It means yung 10,000 ko dodoble magiging 20,000.
after 72 years. So imagine 72 plus yung edad ko 25. Hindi ko na makikitang dudoble yung pera ko. Kaya nakikita niyo yung pera niyo ngayon sa bangko, imbis dumoble, lumiliit pa kasi may inflation at saka withholding tax, no? So what if may nag-offer sa iyo ng 4%? Dave, ilagay mo yung pera dito. Bigyan ka namin ng 4%. So pag pumayag ako, yung pera ko dodoble every 18 years. Example, naglagay ako ng 100,000. So every 18 years, dumodoble siya at the age of 65, naging 400,000. Do you think malaki na yung 400,000 at the age of 65? No? So for me, maliit lang siya guys kasi meron tayong tinatawag na inflation. Ibig sabihin, maliit na yung value ng 400,000. Yung 1,000 nga dati, ang dami mo pang nabibili sa grocery. No? Yung 1,000 ngayon, tignan natin kung hanggang saan naabot yung 1,000 pesos mo. Baka hindi na yan naabot ng isang linggo. Isang araw na lang, ang bilis maubos ng 1,000 ngayon. So, ganun din yung mangyayari sa 400,000 mo. Pero, nung naglagay ka ng 100,000 sa bangko, nakatago lang ba sa vault nila yon? No. Ginamit nila ng bangko yon, no? Pinarolling, pinaikot yung pera mo, nilagay sa 8%. It means yung pera mo ngayon, dumudoble siya, mabilis. Kada 9 years yung tubo niya. Naging 1.6 million. Binalik sa iyo yung 400,000 kasi yun yung agreement ninyo ng bangko. 1.2 million yung profit ng bangko. 'Di ba? So that will be used for operational expenses, capital expenditures, no? Another branches, pampasahod sa mga empleyado. And most of it, ini-invest pa ng bangko sa 12% and above. So may alam yan ng bangko na 12% and above na napakabilis ng tubo ng pera. At the age of 65, naging 6.4 million pesos. So would you imagine guys, binalik lang sa akin 400,000 pero 6 million pala yung profit ng bangko, no? So ilang depositor pa lang to? Ako pa lang to. Ilan ba tayo ngayon meron sa bangko? 'Di ba? Nagde-deposit. Napakarami. And most ordinary Filipino, bangko lang yung alam. That's the reason why kami dito sa IMG tuturuan namin kayo saan ba yung 12% na yan, no? At yan, isa sa mga tinatawag natin na mutual fund and stock market, pwede tayong kumita dyan ng 12% and above. So dyan actually, nilalagay din yung pera sa bangko. So mamaya malalaman natin yung mutual fund at stock market kung saan natin pwede i-invest yung pera natin. So kung nakalagay sa bangko yung pera mo 1984, 20 plus, no? 20% plus ang interest niya during this year. Pero 2021, hindi na umabot ng 1%. That's why lugi ka na talaga pag nakabangko yung pera mo. Bank is good for business transactions and emergency funds. Alright? So example ha, nagwa 1,000 ka, nilagay mo lang siya sa 4% ng bangko. So ilan kaya yung tubo after 30 years? Hindi pa umabot ng milyon. Pero pag ililipat mo siya sa mutual funds at 12%, 30 years from now, you have 3 million pesos. 'Di ba? So this is just a projection, no, based on the past performance of the market. But of course, pwedeng mas lumaki yan, pwede ding mas maliit, depende sa performance ng market. So, balik tayo. Ano ba yung pinakamagandang healthcare? Kasi healthcare yung priority natin, 'di ba? Yun yung pinakauna sa foundation natin. Dito sa Pilipinas kasi dalawa yung klase ng healthcare. Meron tayong short term, meron ding long term. Itong short term healthcare usually libre ito sa mga empleyado. Okay? So, ito yung mga partner companies ng mga employer, no, na kina-cover nila yung mga employees nila. Magagamit mo lang yan as long as nasa company ka or hanggang 60 years old ka. Kaya ang nire-recommend ko sa inyo yung long term. Kasi sa long term na healthcare, ito yung meron ako, ika-cover ka from 10 years old until age 100. So habang nagtatrabaho ka, hanggang retired ka na till age 100, covered ka pa rin ni Kaiser. Diba? Usually ang sakit kailan lumalabas? Employment or retirement? Diba? So, retirement. Kaya napaka-importante na meron kang healthcare. So pipili ka na lang kung gusto mo ma-admit sa hospital. Saan mo gusto? No? So papiliin kita, ilagay mo sa chat, charity, payward, or executive. Ipagkakasakit ka, 'di ba? Kasi darating talaga ang panahon na manginingil talaga yung natin katawan, no? So saan mo gusto? Charity, payward, or executive? Lagay mo lang 1, 2, or 3. 'Di ba? Siyempre, most of you hindi pipili ng number 3. Sino bang gusto magpupunta diyan sa charity? Papasok kang may lagnat, lalabas kang may TB, 'di ba? So dikit-dikit tayo diyan. So mas maganda if ma-admit man tayo sa hospital diyan sa executive or payward. Tama? So that's the reason why napaka-importante na meron kang healthcare. So sino yung makakatulong sa iyo para i-build yung financial foundation mo?
no? Kung gusto mong i-apply yung tinuro namin, A, ang bangko, ang broker or ahente. So kung dadaan ka sa kanila, bank agent and broker will earn commission from the product you buy. Ibig sabihin, mapapamahal ka kasi yun lang, mapupunta lang siya sa commission ng ahente mo. Pero dito sa IMG, pag gusto mo na mag-start sa financial journey mo, once member ka ng IMG, binabypass mo yung mga middleman. Ibig sabihin, you have direct access to the financial companies, diretso ka na without agent. And then, meron ka pang discount sa mga financial products and services kasi nga, no, direct access ka sa company. So, i-check natin kung ano yung mga benepisyo mo dito as a member of IMG. Alright? So, first of all, meron tayong tinatawag na free financial seminars. Kasi guys, hindi pwedeng gusto mong maging successful financially at isang beses ka lang nag-attend ng seminar. No? Most of us dito sa IMG, kung wala pa tayong background sa financial industry, isang attend mo lang ngayon, hindi na sink in lahat ng natutunan mo, no? Or mga napakinggan mo sa akin. Kaya kailangan natin ng continuous education. Learning is a continuous process. Kaya dito meron tayong mga financial seminars, mga financial books, financial workshop na ibibigay sa atin para at least guided tayo lagi. Alright? And then number 2, meron tayong free financial check-up, no? So, financial check-up dito, i-guide ka ng mga trainers at mentors mo para maging financially free ka at i-build ng tama yung financial foundation mo. And number 3, benefit. Ito, may access ka sa Kaiser, no? So, si Kaiser, nag-o-offer siya ng long-term care. Ito yung sinabi ko kanina, na-covered ka until age 100, no? So, meron na siyang healthcare. Yun yung sa hospitalization natin sa mga annual physical exam, no? At saka dental. Meron pa siyang insurance sa pag may mangyari sa atin, no? Merong ibibigay na instant money sa family at tumutubo pa yung pera mo dito sa savings at saka investment mo. Kaya si Kaiser, na-solve niya yung dalawang question sa life. What if may mangyari sa akin? Who will take care of my family? Meron siyang life insurance or instant money. What if I live too long? Who will take care of me? Meron kang investment pagtanda mo at saka long-term care covered ka until age 100. That's why total complete financial plan siya. Investment, life insurance, saka healthcare. So peace of mind ang mabibigay ni Kaiser. And alam nyo ba guys, napakababa ng savings sa Kaiser. 80 pesos a day lang. Pwede ka na makapag-start sa Kaiser. Kaya marami ako dito mga OFW, even mga estudyante, no? Or mga parents, saka kinukuhanan din nila yung mga anak nila kasi napakamura lang ng plan nitong Kaiser na to. So example, itong K100, ito yung plan na kinuha ko. Actually, 5,800 yung monthly ko dito, no? So pero dito sa Kaiser, marami kang plan na pagpipilian, very flexible. 7 years ka lang fix na maghuhulog. So again, 7 years lang fix na maghuhulog sa Kaiser. And then pag naka 1 year ka na, meron ka ng mga coverage saka benefits. Annual physical exam, mga laboratories, diagnostics sa dugo, sa ihi, 'di ba? X-ray, ECG covered na 'yan. Dental benefits, dental tooth extraction, bunot sa ngipin, check-up sa ngipin, 'di ba? Temporary pasta, ayan. And then waiver of installment due to death, pag may mangyari sa iyo within 7 years, kahit 1 month ka pa lang sa Kaiser, fully paid na yung 7 years mo. So yun yung kagandahan sa Kaiser. And then pag disabled ka na, fully paid na rin siya. And then, covered ka na ng hospitalization after 1 year, pwede ka nang magpa-admit kahit sa ang private hospital na malapit sa inyo. Kasi marami siyang partner na private hospital. No? At pwede ka nang pumili ng sarili mong room at saka board. At saka yung limit mo dito ng hospitalization sa K100, 60,000 yearly. No? Ang kagandahan dito, pag hindi mo pa siya magamit, may bonus ka pa. Diba? And then, insured ka for 20 years ng life insurance. At pag accident ang cause of death, times 2 ang makiklaim na life insurance ng beneficiary mo. Lifetime network access to more than 1,000 hospital and 2,000 doctors worldwide as long as you have funds. No? Magagamit mo rin to kahit nasa abroad ka, itong Kaiser natin, by reimbursement. Ayan. So after ng 7 years, ang mangyayari sa plan mo, tutubo na siya ng 10% yearly. So ito na yung mangyayari sa kanya. So 10% ng plan na kinuha mo, for example, K100 yung kinuha mo, meron kang guaranteed na 100,000. So magkano ang 10% ng 100,000? So that is 10,000, 10,000. So ang interest, mag-i-interest, that's why it's called compounding interest. Ayan. Tapos may yearly health bonus ka pa, no? Kaya siya nagiging 446,000. And then guaranteed 100,000 sa maturity plus
kung sa 7 years healthy yung lifestyle mo, hindi ka na-admit sa hospital, hindi mo nagamit si Kaiser, ibabalik ni Kaiser yung binayad mo 85%, 350,000. That's why ang total lahat na makiklaim mo sa maturity is 1.1 million pesos. So again, 7 years ka lang maguhulog, maghihintay ka ng 13 years, meron ka ng 1.1 million. Sinong magbibigay sa iyo ng 1.1 million after 13 years? Ilang years ka na sa trabaho ngayon? 'Di ba? So napaisip ka na ba diyan? No, malapit ka nang mag-retire, ang tagal mo na sa trabaho, pero bakit parang hindi pa tayo nakakakita ng 1.1 million sa investment natin? Ito, guaranteed na ibibigay sa iyo pag mag-mature yung plan mo. So yun yung kagandahan sa Kaiser. And then ito yung mga plan sa Kaiser, no? Sa pinakamaliit dito, K45, 88 pesos a day or 2.6. Ako naman, K100 yung kinuha ko, 5.8. Pero pag 10 to 40 years old ka, pwede nga kumuha ng mas malaking plan. 41 to 50, ito yung starting mo, 3.5. At saka mas malaking plan, pwede kang mag-upgrade. 51 to 60, 4.4. At saka pwede kang kumuha ng mas malaking plan. So dito yung maturity value sa investment niya, hospitalization at saka life insurance. Times 2 yung coverage dito. 900,000 pag accident ang cause of death. 'Di ba? Would you imagine nagtatrabaho ka lang, magkasakit ka or hindi, secured na secured ka kasi kung magkasakit ka, merong magka-covered sa iyo. Pag pumanaw tayo, merong magka-cover. Pag hindi rin tayo magkasakit or pumanaw, merong perang tumutubo. No? So kahit saan ka, win-win situation pa rin sa iyo yung investment na kinuha mo. Yan yung kagandahan. Actually, 5 years na ako dito. 2 years na lang, fully paid ko na yung Kaiser ko. And I'm planning to get another one. No? Kasi medyo bata pa naman ako. Ayan. And if you want additional life insurance na 1 million yung coverage, so ito yung pinakamurang life insurance compare sa mga VUL. VUL yung mga Sun Life, Philam Life, True Life. Dadaan ka kasi sa agent doon, di ba? Pero dito sa MB Life, wala kang agent. Kaya ang 1 million dito, ang yearly niya sa edad ko, 25, 5,500 lang. Saan ka makakakita ng life insurance 1 million, 5,500 lang? 'Di ba? So napakamura yung yearly niya dito. Ayan. And then kung gusto mo naman mag-invest dun sa 12% kung saan ilalagay yung pera sa bangko, dito yung nakalagay sa mutual fund and stock market. So again, mutual fund is dito naka-invest yung pera ng mga depositors, no? Mostly ini-invest sa stocks ng Jollibee, binibili ng shares sa Jollibee. So investor ka na sa Jollibee, sa SM, sa BDO, BPI, mga top 30 malalaking kumpanya sa Pilipinas. Ayan. So, everyday pwede mong i-check yung pera mo. Tumutubo ba siya? Magkano na yung tinubo ng pera mo? And ang kagandahan dito, anytime withdrawable siya. So, pag once member ka ng IMG, 0% ang entry fee mo. Ibig sabihin, walang ibabawa sa investment mo. Walang charges kasi nag-member ka sa IMG. So, ayan. Pag mag-invest ka ng 5,000, 5,000 worth of shares talaga siya. Alright? No, so automatic ka na investor dito, 1,000 pesos, meron ka ng 1,500 shares pag once member ka ng IMG. Scam ba yung mutual fund, stock market? No, kahit yung gobyerno, SSS, GSIS nag-invest ng 3 billion sa mutual funds. So, kung may contribution ka sa SSS, GSIS, why not? Idiretso mo na lang dito, wala pang kaltas, di ba? So, yun yung kagandahan dito sa IMG. Number 8, pag once member tayo, meron tayong automatic na parang St. Peter, Everest Memorial Services. Extended ito sa family member natin. Pag once someone pass away, tawagan lang natin si Everest. Number 9, meron din tayong discount sa mga non-life insurance, mga car insurance, travel insurance. Ayan. Makakasave ka ng up to 5,000 yung savings per insurance. And number 10, once member ka ng IMG, meron tayong mga libreng gifts, no? So, yun yung mga regalo natin. Sa mga bagong member, meron kang automatic 100,000 na accident insurance. At kung gusto mong dagdagan yung 100,000 mo, mag-add ka lang ng 500 pesos isang beses, meron ka ng additional 50,000 na accident or life insurance. So number 12, meron ka ring check-up sa mata. Libre lang siya, no? Sa kahit saang optical clinic. Download lang natin yung form dito. Pwede ka pang kumuha ng frames twice a year. So ayan. So usually yung frame yung mahal, no? 3,000, 4,000, depende yan. Pero dito libre lang siya twice a year, 2 beses sa isang taon. Number 13, meron ka ng access sa Kaiser Medical Center which is nag-partnership to sila sa SM tsaka Robinson. Bawat mo lalagyan ng Kaiser Medical Center. So aside sa mga partner hospital, meron din siyang medical center. Alright, so pag member ka ng IMG, unlimited yung consultation dyan. At the same time, no, discounted yung family members mo.
Ayan. And then, meron ka ring discount sa mga real estate, no? Condominiums, apartments. And number 15, meron kang discount pag bibili ka ng sasakyan. Ayan. So, up to 100,000 yung pwede mong ma-discount dyan. Brand new car. Kahit bank financing yan. Number 16, partner din natin yung biggest remittance center sa Pilipinas, which is Palawan Pawn Shop. And number 17, isa sa mga gusto kong benefit dito sa IMG, pwede tayo magkaroon ng sariling business. So you are now part of the financial industry, you have your own business, pwede kang maging tulad ko, part-time financial educator. So kung may gusto kang tulungan ng mga tao, mga kasama mo dyan, no, family mo, friends mo, kasama mo sa trabaho, na ma-educate din sila, you can earn an extra 20,000 to 50,000 every month. So ito naman, hindi siya mandatory, para lang to sa mga taong gustong i-share kung ano yung natutunan nila dito sa IMG. Ayan, so wala quota dito, walang pressure kasi hindi tayo agents dito. Hindi din networking yung IMG. Wala tayong kinikita sa mga membership fee. So meron tayo ditong mga free travels, no? Ayan, sa mga financial educators na tulad ko. So tulad ko dati, ako nakaka-travel naman ako kasi seaman ako. My mother is a fish vendor. Pero nung naging part na kami ng IMG, yan, nabigyan na kami ng mga free travels dito ng company. No? So yun yung kagandahan dito. Mga recognition, rewards, awards, bibigyan sa'yo dito kahit part-time ka lang sa company. Meron ka ring mga ring, pins, watch at saka car na ibibigay sa'yo pag once marami kang matulungan. At ito yung gusto ko dito, no? Aside sa Kaiser na kinuha mo, meron ka pang libreng Kaiser. So hindi mo magagamit yung 3-in-1 mo na Kaiser kasi ito yung ibibigay sa'yo, libreng Kaiser Healthcare sa mga financial educator sa IMG. So ito lahat ng sakit covered kahit may existing illness ka na, may cancer ka na, may asthma ka na, do? Ika-covered na yan dito sa libreng Kaiser pag once financial educator ka sa IMG. Benefit number 20. Ito namang mga benefit dito 21 and so on para sa mga international members sa mga OFW, no? Meron tayong mga visa card, no, para anytime maka-withdraw kayo kahit nasa abroad kayo, and mga exclusive events natin sa mga OFW and contest. At the same time, worldwide yung protection nila, no? Pag maaksidente sila sa kahit saang bansa sila, covered sila ng 500,000, may burial pa, no? And pag acts of terrorism, ayan, tulad na nangyari 'di ba sa Israel, mga ganyan, mga members natin doon covered sila ng 600,000. Unprovoked murder, no, disablement, yan, covered pa rin sila. So that is more than 1 million ang coverage nila diyan kung ito total mo yan lahat, no? Pag once international coded member ka. Depende yan sa iyo kung gusto mo Philippine coded ka or international coded, meron silang difference sa presyo ng membership fee. So, kung ito total mo yan lahat, ayan, so that is more than 500,000, no, na benefits sa discount pag once member ka sa IMG. So, lahat ng mga benefits na ano ko, no, na tawag diyan, na discuss ko kanina. So magkano ba ang pa-membership dito sa IMG, no? Only 5,500 sa Philippines member. Kung gusto kung gusto mo ng PH coded. Ayan, 5,500. Pag international na naman, around 8,000 ang one-time membership fee. Pero meron kang mga additional membership benefits pang OFW. So depende yan sa iyo, ha. So pwede naman din magpa-PH code kahit mga OFW. Ayan. So pag once member ka na, mabibigyan ka na ng account dito sa IMG. Ito tulad sa akin, makikita mo yung name mo diyan at sa kababa diyan yung dashboard mo, nakikita mo yung mga benefits mo. Dito mo makikita yung mga shares mo doon sa mga malalaking companies like Jollibee. Dito mo makikita sa portfolio yung tubo ng pera mo everyday. Alam niyo, nakaka-excite, araw-araw pwede mo siyang i-check, no? At anytime withdrawable yung pera natin. Para lang ding bangko pero mas malaking interest niya. Ayan, meron ka pa ring Fidelity Life at saka Everest Memorial Services. So itong Everest Memorial Services parang St. Peter to, no? Pero siya yung mag-o-organize pag someone pass away. Accident insurance, yan at saka check-up sa mata. And then dito mo makikita yung Kaiser policy mo pag kukuha ka ng 3-in-1. Discount sa sasakyan. And itong Neuracash, dito pumapasok yung income natin dito. Every time may natutulungan tayong tao, no, na ma-educate natin sila. Ayan. So sabi sa libro natin, page 99, take action. Kailangan natin makapag-start, no? Secure your future now. Dahil naturuan na kayo, no? You will always have an excuse not to save or invest. No, ayaw ko muna sa ngayon, next time na lang, 'di ba?
next year na lang ako mag-start, you will always have an excuse. But no matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going to get old next year, di ba? Ilang taon na ba tayo? Ilang years na tayo sa trabaho natin? Ilang 5,500 na dumaan sa kamay natin na walang bumalik. Tama? So yun yung na-realize ko dati nung nagbabarko ako kasi napakasipag natin sa trabaho pero hindi natin binabayaran yung sarili natin kahit mga ganitong investment lang, no? No matter what your excuse is, your child will grow up and enter college and you would need money for his or her education, di ba? Lumalaki yung mga anak natin, di ba? Gagastos tayo sa pagpapaaral sa kanila, hindi tayo prepared, no? No matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. No, hindi naman tayo robot, magkakasakit din tayo, no? Katawan yung puhunan natin. Paano na yun kung wala na tayong trabaho, wala ba tayong ipon? So you have to be prepared for these kinds of situation. Be with a group who inspires you. IMG's mission is to convert people from being a spender to savers at saka investor, no? Teach them how to save in the right way. So napaka-importante ng community, no? So environment, nasa tamang environment ka, nasa tamang grupo ka ng mga nag-iipon tsaka nag-i-invest. Kaya kung mga grupo na sinasamahan mo dati, mga kasama mo sa trabaho, puro gastador, puro palautang, ikaw magiging ganun ka rin. Pero dito sa IMG, ang mga pinag-uusapan lagi, mga investment, ilan na yung naipon mo, 'di ba? Kumusta na yung mga investment natin diyan, no? Uy, mag-ipon ka, mag-save ka. Mapapa-save ka rin, mapapaipon ka rin, no? I-secure mo rin yung future mo kasi nasa tamang environment ka. Kaya depende talaga 'yan kung anong klaseng tao ang nakapaligid sa iyo. Kasi magiging ganun ka rin, no? Kung tatambay ka at sasama ka sa mga barkadang may bisyo, magiging ano ka rin, tulad ka rin nila, mapapabisyo ka rin, no? So kung sugarol, mapapasugal ka rin. 'Di ba? Kung lagi nag-iinom, ganun din. Pero kung ang environment mo, no? Is tulad ng IMG, ang mga members dito may mga investment, may mga savings, may mga insurance, may mga healthcare, may mga mutual funds. Ganun din yung mangyayari sa iyo. I-prepare mo rin yung sarili mo, tsaka yung family mo. So sino ba yung mga members ng IMG? Ang dami natin dito mga uniform personnel. Actually ako yan, no? Nagdi-discuss ako sa kanila, mga PNP, mga Coast Guards, ayan. And mga Navy, no? Mga teachers. Ayan, dami kong mga teachers na member dito. May mga iba nag full-time na nga dito eh. Kasi syempre mga teachers alam naman natin no, ang daming mga loans ng mga teachers natin. Pero tinuturuan natin sila paano i-manage yung utang nila at paano i-increase yung cash flow nila. Kaya thankful sila dito sa IMG kasi nagkakandak tayo ng mga ganitong libreng seminars. At saka mga OFW. Sino bang mga OFW natin dito nakikinig, no? Guys, bayaran yung sarili ninyo kasi kayo yung nagsakripisyo pero puro lang kayo padala, no? Tanungin yung sarili niyo, ilang taon na ba kayo sa trabaho? Meron na ba kayong naitabi para sa sarili niyong investment? Huwag niyong ipagkait yung membership fee niyo dito na one time. Bayaran niyo yung sarili niyo. Para sa inyo to at para naman din to sa family ninyo, no? So, ito at least pag once member ka dito ng IMG, no? Magaguide ka dito kung paano ka tamang pag-ipon, tamang pag-invest kasi ang dami kong kilalang mga seaman talaga, no, dahil hindi naturuan na scam, no? Nasayang lang yung pera nila. Pero meron din ako mga seaman na dahil naturuan sila ng IMG, hindi din sila na scam kasi doon sila nakapag-invest sa mga tamang companies. Right? Like IMG, nag-start 1998, no? Regulated ng gobyerno. Ang daming mga financial speakers, no? Legit. So yun yung hanapin niyo ng mga companies. Huwag kayo ng mga easy money. No, na-offeran kayo, doble agad yung pera niyo next week or next month. 'Di ba? Mag-i-invest agad kayo. No. No, success is a journey. Kailangan yung daanan yung proseso at kailangan niyo ng education. No, learning is a process. Kailangan niyo talaga ng mga mentors na tulad namin. Ayan, so if you want to become part of IMG, dito kayo magbayad ng membership fee ninyo at tanungin niyo yung nag-invite sa inyo dito, no? So, picturean nyo lang yung proof of payment ng membership nyo. Pwede kayo sa Palawan, ayan, BDO, BPI, diretso sa bank account ng International Marketing Group. And then, bigyan nyo kami ng details ninyo para ma-encode namin kayo. And then, mabigyan kayo ng account sa IMG. Yung pinakita ko kaninang account ko. Ayan, no? So, this has been your speaker, Dave Vallejos, no? I hope marami kayong natutunan sa akin ngayon. So, sa sobrang dami kong benefit na nasabi sa inyo, hindi ka na talaga lugi dito sa IMG. Kasi ako din dati, no, nung na-invite ako dito ko talaga, ang dami kong na-realize, ang dami kong mga araw or taon na sinayang sa barko na wala akong naipon, puro gastos lang, padala sa Pilipinas. Yung pamilya ko naman,
ginagastos lang din sa mga walang kwentang bagay. Pero dito, nagkaroon ako ng investment. I have my first million, no, sa investment ko dito, and I become the millionaire at the age of 23. So yun yung kagandahan dito sa IMG. So ma-achieve mo talaga yung mga goals mo. You can add me on Facebook if you have a question, and you can also ask the person who invited you. All right? No, so right now, sino ba yung may mga tanong para